I was 13, I started doing bagets. That was my first movie. Hindi ko alam kung anong mangyayari, no? And then it became so big that I got so lost there, no? So, feeling ko, sikat ako, yaman ako, ganyan-ganyan. Biglang, hindi mo, wala kang pera. Mga ka-friendship, naalala nyo pa ba si Mr. Kalok-alike ko na si Aga Mulak? Siya po ay kahit sikat dati po, siya po ay naghirap. Paano nangyari yun? Yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Maraming salamat po for tuning into this channel. We have been uploading every day for over 10 years already in this channel. Maraming salamat sa mga nagsasubscribe. Pag hindi pa nagsubscribe, alam na this. So, I will tell you a personal story of Aga Mulak. And ito hindi hearsay because lingid sa inyong kaalaman, ako po ay dating nag-artista. Oh, yes! Magkasama po kami sa isang sitcom na tinatawag na For the Boys. Ang kasama po namin dyan si Aga Mulak, si Willie Revillame, si Mr. Randy Santiago enters sa Cruz III. Oh, magkasama po kami and then nakailang seasons din po kami during that time. And na-interview ko rin siya personally, si Aga Mulak, which I'm going to reveal to you the interview in another episode kung ano pinag-usapan namin tungkol sa pagyaman naman. So ngayon, sobrang sikat pero naghirap. Paano ba nag-umpisa ang storya? Let's watch this. When I was 13, I started doing bagets. That was my first movie. Hindi ko alam kung anong mangyayari, no? And then it became so big that I got so lost there, no? 14 years old, solo na ako, nakatira na ako mag-isa, nagre-rent ako ng apartment. Ba't ka umalis ng bahay? I just thought this was the life already, no? Parang this was the good life. Yes, grabe talaga. Kung ikaw ay pinanganak ng 1980s, you will understand what I mean, no? Bagets, as in, lahat talaga, talk of the town, wala pang YouTube, Facebook, TikTok, wala pang camera, wala pang digital, wala pang internet. Everybody knows Aga Mulak, di ba? The gel hair, pagkatapos niyan, the moonwalk, Michael Jackson style. Yung panahon ng bagets, syempre yung sa mga sapatos ng mga Converse na magkaibang kulay, naka-jovos. So talaga, ang alam po natin, syempre hindi pa ako artista during that time, ang alam natin, sikat siya, super yaman niya. Pero may tinatago pa lang siyang sikreto. Hindi pala lahat ay mayaman. Bakit? Let's watch this. You learn it na fame is different from finances. It doesn't mean that sikat ka, yayaman ka. So, feeling ko, sikat ako, yaman ako, ganyan-ganyan. Biglang, hindi mo, wala kang pera. Sinisipa ka na sa townhouse mo, wala kang pambayad ng kuryente, wala kang pambayad ng rental, tapos rebel without a cause ako, feeling ko, superstar ako, 14 years old, 15 years old, 16. Bagsak Hindi ako. mo nangyari yun kay Aga Mulak. And people don't know that. yes. That's why inaayos ko sarili ko in 1990, 1991. That's when I said, no, this is not my. I was really down and out. I was so down and out. So, ano pong na-realize po niya? Fame doesn't really guarantee financial security. So, marami pala siyang mga financial challenges just like you and me na hindi nakakabayad dati na pag walang pera, no? So, ito tatandaan niyo po, kung ikaw ay nakikinig at nanonood, kahit kilala ka sa organization mo, kilala ka sa peers mo, ang ganda ng anyo mong panlabas. Pero ang tanong, may laman ba ang bulsa mo? Alam mo, hindi ko makalimutan talaga na sinabi ng mama ko talaga, anak, hindi na bale na lumang damit mo, lumang gamit mo, magmukha ka ng hindi talaga mayaman, pero ang mahalaga, may laman ang bulsa mo. Aanhin mo talagang itsura mo, talagang branded ka, mukha kang mayaman, pero wala ka namang kalaman-laman. Alam mo, yun nga minsan, nabubudol tayo to that effect Yung barkada natin, sino-sino, di ba? Pero in reality, sikat ka nga, wala ka namang pera. Di ba? Kaya nga, ang tanong ko po sa inyo, ikaw ba ay guilty? O ikaw ba ay nalilihis din sa ganung klaseng na nabubudol kayo, nabebentahan kayo ng isang malaking kasinungalingan pag sikat may pera? Hindi po. Kahit may sikat, makapangyarihan ka, pero kung wala kang pera, wala ka talagang halaga. At yan ang napatunayan po ni Aga Mulak during that time. Bakit po? Ay nung hindi siya pa kasikatan, ito po nangyari. And there were actors before who would talagang grabe. Inapi ka? Grabe. Really? Oo. Kaya sabi ko, pag sumikat ako talaga ulit, yung that time, never kong gagawin to talaga.
Kaya I've always been the kindest to any artist na kasama ko. Bago, matanda, ganyan. Kahit ako ang sinabi mo, Aga, ikaw ang pinakasikat, you're number one. We're all the same here. I learned from that. Kasi nakita ko yung sakit yung ginawa sa akin. Yung baba ka na, yung apakan ka pa. Guys, totoo yan. Na talagang kung wala kang pera, wala kang kwentang tao. Na-experience na ba yun? Type experience sa comment section kung na-experience niya yan. I personally have experienced that also. Grabe. Yung nag-artista pa ako during that time, syempre kasama ko si Randy Santiago. Howie boy ako ni Randy. Kung medyo natamaan si Aga kanina, natatamaan din ako. Kasi tuwing nagpi-picture taking yung mga photographers and everything, pagkukuha na, sasabihan ako personally, pag nakatabi ako kay Randy, excuse me, si Randy lang. Naintindihan ko naman, pero medyo may tama pa rin yan eh. Masakit talaga. And totoo, true to his word, si Aga, I've worked with him kung anong kinakain nila. Yan yung binibigay sa amin. Kinakain ko rin. Siya yung nagsishare talaga. Pagdating sa pagkain, Chinks, kain tayo. At sa matter of fact, si Aga Mulak ang nagturo sa akin kung paano mag-tuck-in ng polo. Nasa Cubao kami noon eh. Cubao, nasa townhouse niya. May lakad kami. Tapos nakita niya yung tuck-in ko. Talagang sobrang sikip talaga. Sabi niya, Chinky, ano ba yan? Alika nga, turuan kita kung paano mag-tuck-in. Sabi niya, sige. Ilagay mo yan, pagkatapos yan, ito yung gagawin mo. Itataas mo yung kamay mo, gaganon ka. Pagkatapos, pag lumabas na, tapos yan, ifo-fold mo na maigi. Ganon yung pag-tuck-in. Ganon ba yun? Oo. Super bait and super humble talaga ni Aga Mulak as a person. Pero ito po, outside na the interview, I've spoke to him and then tinanong ko sa kanya, paano ba siya talaga naka-recover? And these are the pointers that I personally got from him when I did the interview. Again, ito yung image na, yun nga, I was sa bahay niya, in-interview ko siya, pero i-reveal ko na lang yung talagang full length in another So, let me share it with you nung nakausap ko siya. Number one, sinabi niya, kailangan marunong ka talaga magtipid. Oo. Kailangan talaga marunong kang mag-ipon. Yun ang unang sinabi niya sa akin. Sabi ko, ay, iponaryo ka ba? Sabi niya, oo naman. Sabi niya, financial prudence is key. Regardless daw ng kanyang income, kailangan daw siya nagtatabi. Yan ang unang Sa totoo lang, ito naman, this is between you and me. Talaga naman, kuripot din talaga si Aga. Hindi, kuripot in the sense na generous siya from time to time, pero kuripot siya, pag kumita siya, marunong siya talagang magtabi. That's number one. And number two, itong nakita ko talaga kay Aga, magaling siyang investor. He is really a very good investor. To show you kung gaano siya kagaling na investor talaga. Naalala niyo yung commercials niya about Jollibee? Ang dami niyang commercials. Alam mo, takmao. Hindi siya kumuha ng total ng professional fee. Alam mo, hiningi niya? Franchise. Grabe. Silent lang to, pero ang dami niyang mga Jollibee franchise. Kaya si Aga, kahit na hindi na active sa pelikula, kung mapapansin niyo, hindi niya kailangan because he has all the franchise business of Jollibee that's paying him dividends up to right now. Grabe talaga. Isa pa, naalala niyo pa ba yung pelikula na pinuduce several years back? Yung The Miracle at The Seventh Cell ba yun? Basta yung Seventh Cell Miracle, na parang sinto-sinto siya, natatay siya, na nakulong siya, tapos sinama niya anak niya, yung pelikulang yun. Ang laki ng kinita ng pelikulang yun na siya yung parang bida. So what? Kung siya yung bida? Hindi lang siya ang bida. Siya rin ang isa sa mga producer ng pelikula. Nagigets nyo? That's one of the highest top-grossing film. Imagine mo, from an actor, naging business owner siya. From a business owner, nag-transition siya to become a producer. So, ano yung lesson na pwede nating matutunan, guys? Kung ikaw, sikat ka ngayon, makapangyarihan ka ngayon, tatandaan nyo, lahat ng matinee idol, nagiging matinik idol din. Tumatanda din. Lahat ng mga successful na mga politician, darating ang panahon, mawawalan ka ng kapangyarihan. Lahat ng mga naging successful businessman, hindi naman lahat forever yung negosyo mo ay talagang magiging matibay at kumikita ng malaki. So, anong dapat natin gawin? Learn what Aga Mulak did. He learned how to diversify his sources of income. Ginamit niya yung fame niya for a season. After that, nag-transition siya to other opportunity. Business, naging producer siya. Ito pa nga, third investment na sinare niya sa akin privately. Ang dami niyang properties na talagang pinapaupahan. Sobrang-sobra talaga. Kaya kung makikita niyo, importante po talaga ang tinatawag na financial education. Seeking knowledge about managing your finance, learning where to invest, how to diversify, can really secure your financial future.
Now, let me ask you this question. Sa palagay nyo, si Aga Mulak, financially secure na? Yes. Secret lang yan, tahimik lang yan. May personal na yacht yan. Oo, yate. Personal. Di ba? Hindi na yan pinapa-float. Kasi, alam mo, si Aga, ito yung pinakamaganda na natutunan ko talaga sa kanya. Kahit na sobrang sikat si Aga Mulak, grounded pa rin. Humble pa rin. Kaya nga, success and wealth should not define one's characters or values. Importante, kahit na sikat ka, may pera ka, hindi mo kailangan ipagyabang. Hindi mo kailangan ipamalita. Uulitin ko, aanhin mo ang iyong kasikatan, kapangyarihan, pero wala ka namang kapera-pera. Pero ngayon, kahit ikaw makapangyarihan, kahit ikaw ay sikat, dapat huwag mong ipagyabang. Allow other people to talk about you. Do not talk about yourself. Sana naman may natutunan po kayo sa session na ito. Na-inspire ba kayo? Na-encourage ba kayo? What are the lessons that you have learned from this buhay ni Aga Mulak? Please type it in the comment section. So guys, I hope that you are encouraged. Tatandaan sa buhay, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.